Thankful ako sapagkat nung investiture ay naroon ang ating elder. Alam nyo, sa panalangin pa lang ni elder nung investiture, marami ang lumapit sa akin, sila'y touch na touch. Oo, napakaganda ng panalangin ni elder nung time na yon, hindi lamang para sa investiture kundi sa kabuuan ng ministry na meron tayo bilang institusyon at bilang iglesia. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi ko naman talaga ginusto ito. In fact, tinatanungan nila ako kung ano daw ang feeling. Sabi ko, ano ba ang dapat kong maramdaman? Parang para sa akin, ito po ay isang paglilingkod sa Panginoon. At kahit noon pa man ay ang aking hangarin ay magtapat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Kaya I am thankful also sapagkat ating iglesia ay pinagkalooban ng mga leaders, ating elder at ang Deacon Al, Deacon Manny na nabanggit ko doon. Ang sabi ko, napakaganda ng pakiramdam na maglingkod sa institution na ikaw ay may kasamang iglesia na talagang nagmamahal. At nabanggit ni elder yung choir. No, alam niyo more than 100 pero narinig ko nangibabaw ang boses ni Sister Josie. Hindi masaya, kitang-kita yung mga smiling faces at tuwang-tuwa ang mga kapatiran sapagkat maganda ang pagkakandak ni Mrs. Agnes Girao, ang asawa ni Dr. Alex. Well, natapos ang gawain na yon at nagpapasalamat sapagkat taos-pusong pasasalamat ng conference team ang suporta ng ating iglesia at tunay na, alam nyo, napakaraming mga galing pa ng probinsya. Kung inyong maalala, if you remember, Sister Emmy or I think at Deacon Manny, Sister Emmy, kami ay nakarating noon sa Coronadal, sa Pulumulok. At yung pastor na nag-invite na kung saan ay anniversary ng church, ay naroon. Alam niyo, nakakatuwa. Nakakatuwa na makita sila, parang hiyang-hiya yung pastor sapagkat mahiyain talaga. Pero ang sabi ko ay nag-progress, nakita ko na mukhang ang gawain doon ay talagang nagpapatuloy din, no? Mga tribo sila ng Tibuli. Yan. Esmael ang apelido, elder. Aisa Esmael, pero I think, ano na siya ngayon? Magot. Ang apelido ay Magot. Matindi, no? Magot. Okay? So, Esmael nung dalaga, tapos ngayon ay Magot. At Tibuli tribe. So, interesting, no? At meron silang mga kultura at meron silang Bible school doon sa bundok. At nung naroon kami, pinagpipitas lang kami ng mga bunga ng kanilang mga puno like, guyabano. Pastor, pagkukuha namin kayo ng guyabano, talagang pinipitas lang. Nandyan lang. At kung ano-ano pa mga prutas na talagang gawa ng kanilang kasipagan doon at sila ay nasa malapit sa ilog pati. Interesting. Now, ngayong umagang ito ay nais kong i-share at magdadigress muna ako ng konti. Sabi ko kay Elder, siya na lang magtutuloy ng Ephesians chapter 2, beginning on verse 11, sapagkat doon ako nagtapos sa chapter 2, verse 10, 11 to the last. At dahil ngayon ay Father's Day, nais kong, kasi nagbigay ako ng meditation noon sa Mother's Day, nais kong tingnan natin itong kaisipan na ito na in my Father's home. Parang isang talata, naalala natin nung sinabi ni Jesus Christ sa John 14, bago niya sinabi na I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Sinabi ng chapter 14 verse 1, in my Father's house are many mansions. In my Father's house are many mansions. Pero alam nyo, maraming mga scholars ang nagdi-debate kung ang ibig bang sabihin ng in my Father's house
ay mansions, ay meron ba talagang tinatawag na literal na mga mansions na ikaw ay merong key, meron kang susi na pwede mong buksan and so on? Well, a lot of perspectives, marami po mga kaisipan na nagsasabi na talagang merong literal. Pero you know what? I tend not to believe automatically na yun ay literal sapagkat mahirap intindihin ang lingwahe ng John sapagkat ang Gospel of John ay gumagamit ng tinatawag na symbolical understanding. At katulad ng John 3:3, ang sabi doon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban na lamang ang taong maipanganak muli, hindi siya makakakita, hindi siya makakarating sa kaharian ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng born again? Ayun, ha? Ang ibig pala sabihin ng born again doon ay dapat maintindihan natin, hindi yung tayo ay babalik muli sa sinapupunan ng ating mga ina, kundi ang ibig sabihin ay born from above. That's really the understanding. Ibig sabihin, except a man be born from above. So ibig sabihin, kung ang isang tao ay merong tinatawag na relasyon sa Panginoon, that's the very idea of John 3:3. Okay? So, ganun din sa John 14. Kaya minabuti ko na ilagay na title ang In My Father's Home. At alam nyo ba mga kapatid, nakakatuwa sapagkat itong konteksto na ito, kanina, Psalm 128 ang ating binasa, ang binasa ng kapatid na Sean. Pero sa totoo lamang, meron siyang pair na wag nating kalimutan. So again, let's turn to Psalm 128. Pero wag nating kakalimutan ang kanyang pair, ang kanyang kasama, alam nyo sa Psalms, ay maraming katulad niya. No? For example, yung Psalm 23, kasama niya yung Psalm 22, at saka yung 24. So, ibig sabihin, pwede nating gawing isang reading magmula 22, 23, 24. And it's natural, sapagkat ang original naman ng Biblia ay walang tinatawag na chapters and verses. It's like a parang continuing words and scroll. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang. Tatandaan natin, ang original Bible ay walang chapters and verses. Sino ang gumawa? Ang gumawa nun ay later na lamang para lang sa ganun ay maintindihan natin, maging handy ang salita ng Diyos at para at least alam natin kung saan tayo nagtapos at kung saan tayo magsisimula. So katulad ng Psalm 90 and 91, it's a pair. Okay? So ngayon, parang katulad din, another one is Psalm 111 and Psalm 112. Ngayon, ang kanyang ka-pair ay Psalm 127 at itong Psalm 128. Kaya wag nating kalimutan na yan ay isang bagay na paalaala sa atin ng Panginoon na this is such an important understanding of the text. Okay, Psalm 127. At nakalagay dyan sa inyong mga Biblia, just an introduction, no? Para at least maalala natin. Nakalagay dyan ay Song of Ascents. Bakit magmula verse 15, okay, I'm sorry, Psalm 115 ay nagsimula ang tinatawag na what we call Songs of Ascent. Now, ang kagandahan po niyan ay iyan po ay may kinalaman sa tinatawag na paglalakbay ng mga anak ng Diyos, ng mga Israelites. At dala-dala nila itong mga mensahe na ito at habang sila ay papaakyat sa Jerusalem, ito ay kanilang nire-recite na parang nagpapakilala na sila ay pilgrims at bagamat pilgrims, but they know the way. They know the way papuntang Jerusalem. So they actually chant this, itong mga talatang ito ay sinasabi nila na napakaganda. It's like a comfort, it's like an encouragement. And by the way, yung po aklat ng Psalms sa pag-aralan natin ito before, yan ay po pwedeng maging awit o kaya maging panalangin. A Psalm 128 can be a prayer and at the same time, it can be a song. So wag natin kakalimutan yung mga bagay na yan. Kaya itong Psalm 127 and then Psalm 128 ay may patungkol sa tinatawag na home.
may patungkol sa tinatawag na family. May patungkol sa tinatawag na konteksto ng pamilya. Kaya dito makikita natin, ang tawag ng iba ay domestic psalms. Psalm 127 and 128 ay tinatawag na domestic psalms. Ibig sabihin, yan ay may patungkol sa tinatawag na tahanan. Now, family can be a difficult thing. It can be a grind. It can be a grind, no? Family can be a grind. Yan, lalapit ko to para... Family can be a grind. Ang ibig sabihin ng grind ay, yan ay isang tinatawag na mahirap, isang gawain na talaga namang mabusisi. Naniniwala ba tayo, mga ama? It can, or it is. It can be a grind. Rearing a household, okay, of what? Of so many things, busy children. Tingnan nyo gaano ka-importante ang mag-maintain ng good communication sa family? Gaano ka-importante? Oh, it is so important. That's why it is a grind. Family can be a grind. Kaya ang hamon ko ngayong umaga, panawagan sa lahat ng mga ama, may pag-asa. May pag-asa pa tayo. Living unselfishly with others day in and day out, under the same roof, ay talaga namang it can be a grind. Ibig sabihin, talagang nakakapagod, wear out. Ayan. Handling some of other domestic challenges. Alam niyo, sa totoo lang, ang mga kalalakihan, ang mga fathers, natututo rin ng mga gawaing bahay. Katulad ko. Ang aking assignment, dahil wala na si Jane, dahil si Jane ay nilisa na kami, si Jane ay nag-asawa na, so I have to wash the dishes. Yan ang aking schedule. Kaya nung nakalipas na araw, ay medyo nagmamadali ako sa conference at medyo na late ako sapagkat gatambak yung mga hugasan, no? But that's fine. Handling some of other domestic challenges. And of course, ayoko naman na si Hana ay siya lamang magtatrabaho. Siyempre, meron kaming delegation. Okay? Kinakailangan i-delegate ang trabaho. And that's fine. Yan ay isang bagay na gusto ko. At alam niyo ba, alam ko na kung anong mabisang panghugas ng plato. And I can tell you that, no? Merong mga matatapang at merong mga sakto lang. Okay? I'll let you know that if you ask me. Remaining positive and affirming. Sa loob ng tahanan, mga kapatid, kapag medyo magulo na ang anak at ang sitwasyon, how do you remain positive and affirming? Kahit minsan alam mo na may problema, alam mo na sa loob ng tahanan, merong hindi sumusunod, merong matigas ang ulo, merong problema, merong issue, how do you remain positive and affirming? How do you deal with strong wills? Ayan, kapag merong si James Dobson, meron siyang sinulat na aklat, no? How to handle a strong-willed child. So yan, ibig sabihin lahat yan siguro ay naranasan natin. Pero mga kapatid, it is worth all the effort. Amen? It is worth all the effort, mga kapatid. Sa lahat ng mga magulang, mothers and fathers, sulit po ang lahat. Because the text, mamaya ay makita po natin, merong tinatawag na napakagandang kaisipan on how are we then to understand yung tinatawag na in my Father's home. Okay? So ayan, una, nais ko pong i-share, beginning of the home. Beginning of the home. Tingnan niyo po ang inyong mga Biblia sa Psalm 127. Kaya kanina ang pinabasa ko lang ay Psalm 128, pero ang kadugtong talaga ay ang tinatawag na Psalm 127, the beginning of the home. Kaya ito ay maliwanag na merong patungkol sa life in our Father's home. It's more than a house. Sapagkat sa loob ng bahay ay merong tahanan. You see,
Hindi lahat ng bahay ay merong tinatawag na matibay na tahanan. Kung ang bahay ay halimbawa, naalala ko, sabi ni Pastor Dan, ang kanilang bahay nung nasa Palawan ay kubo, nipahat. Pero alam nyo, doon sa nipahat na yon ay merong matibay na tahanan sapagkat yung father nila, si Dan Ebert III, si Mommy Ebert, ay merong matibay na foundation. Kaya pala, ang sinasabi dito sa Psalm 127, if you want to see verse 1, tingnan niyo po ang sabi, napaka-crucial, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. So napakaliwanag po dyan na merong tinatawag na foundation dapat. Merong tinatawag na simulain. At yan ay makita natin dito sa konteksto na ito. The beginning of the home, maliwanag na maliban na lamang ang Diyos ang siyang magtatatag. Except or unless the Lord build the house. Ayan, so paalala po natin, unless the Lord builds the house, ay nako, wala ho tayong patutunguhan. Mga kapatid, one time, si Billy Graham, alam niyo nung kanyang kapanahunan, kaya meron tayong bibigyan ng diin mamaya-maya, no? Ang sabi niya, listen to this saying ni Billy Graham, nung kapanahunan niya, kung paano niya nakita, kung bakit ang Amerika ay mahina. Tingnan niyo kung paano niya inintindi. Ang sabi niya ay ganito, the immutable law of sowing and reaping has held sway. Sabi ni Billy Graham, no? We are now hapless possessors of moral depravity, and we seek in vain for a cure. Yung trigo, the tares of indulgence, have overgrown the wheat of moral restraint. Now, sinasabi to ni Billy Graham patungkol sa tinatawag na American society, no? Sinasabi niya, ito ang dahilan. Our homes have suffered. Talagang matindi ang nangyari sa mga tahanan. Divorce has grown to epidemic proportions. When the morals of society are upset, the family is the first to suffer. This is really true. The home is the basic unit of our society, and a nation, ang sabi ni Billy Graham, is only as strong as her homes. The breaking up of a home does not often make headlines. Merong isang tahanan na nawasak. Merong isang tahanan na nagiba. Merong isang tahanan na nawindang. Hindi parating naka-headline. Hindi parating nakalagay sa dyaryo o kaya binabalita sa radyo. But it eats like the termites. Like termites at the structure of the nation. Ito ay sinabi ni Billy Graham years back. At ito ay talagang totoo, mga kapatid. Siguro kung merong isang matalinong pag-assess ng kondisyon ng ating bansa, marami sa ating tahanan ay wasak. Marami sa tahanan ng ating bayan, hindi lamang tayo mga Pinoy, kundi halos sanglibutan, nawasak ang mga tahanan, kaya pala merong matinding problema ang bawat bansa. Do you agree? Diba talagang totoong-totoo, kaya pala ang ating bansa hindi na matapos-tapos ang korupsyon. Why? Kasi may problema. Ang tahanan, ang basic unit ng society ay nasa peligro. Kaya ang sabi po dito ng unang point natin, beginning of the home, maliban na lamang unless the Lord builds the house. Sa madaling salita, the Lord must be at the center.
Mga kapatid, dapat sa tahanan, dapat sa pamilya, involved parati ang God. Involved parati ang Diyos. Essential yan. Hindi dapat na ang Diyos ay parang nasa huli na lang siya. Ang Diyos ay parang wala na nga sa equation. Parang ang Diyos ay nasa dulo, nasa baba. Nauna na ang lahat ng ating mga plano, lahat ng ating mga gusto. Hindi involve ang Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, siguro kahit sa ating Christian homes, kahit sa ating Christian family, maaring ito ang dahilan. Hindi na-involve ang Diyos. Kaya pala may problema tayong dinadala na paulit-ulit na ito ay nagiging burden na ng bawat isa sa atin, burden ng mother, burden ng father, sapagkat the Lord is not involved. Kaya ang sabi po dito ng text, mga kapatid, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. In fact, ang sabi ng Hebrew ay ganito, ang emphasis ay in vain. Ang sabi ay, in vain they labor who built it. In vain the watchman keeps awake. Kaya kung mapapansin ho natin, ang sakit ng ating society ay talagang may kinalaman. Kaya pala ang nais ng Diyos, balikan natin, ano ba ang tahanan ng Diyos? The meaning of this point na pag sinabing unless the Lord builds the house, ang meaning ay relationship with the Lord first and foremost. Ang tatay may relasyon sa Panginoon. Ang nanay may relasyon sa Diyos. Ang mga anak, nililid ng mga magulang na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ito ang pinaka-foundation. Kaya pala nagkawindang-windang. Imagine niyo, magmula sa yung magulang, naging lolo, naging lola. Nako, ang struggle ay umabot na doon sa mga apo, umabot na doon sa mga apo sa tuhod and so on. Why? Because God in the first place ay hindi na-involve pala sa pagpapataguyod ng ating tahanan. In other words, kapag sinabing relationship, meaning we need to go back to the Word of God. God's Word must be the defining mental, emotional, and spiritual guide for every decision if the home or the nation expects to stand firm. Mga kapatid, alam na natin ito, na-neglect natin ang Diyos, hindi siya naging involved sa ating tahanan. Anong gagawin natin ngayon? I'm talking about right now. I'm talking about this very day. Anong gagawin natin ngayon? Mga kapatid, i-align natin ang tahanan sa Diyos. I-involve natin ang Panginoon sa ating tahanan. Alam nyo, hindi naman ito something na parang, okay mga anak, halikayo po tayo, pag-usapan natin, i-involve ba natin ang Diyos sa ating family? Hindi ganun. Ang ibig sabihin ay mga anak, okay, fathers, parents, let's be together. Let us. We should involve God in our family right now. Kaya ang sabi dito, ang emphasis dito, in vain. They labor who build it. In vain, the watchman keeps awake. Without Christ, lahat ng ating pagpapagal, alam nyo, kung ating iisip-isipin, magiging painful labors lang. Mga magulang, painful labors. Kung wala ang Diyos, kung hindi siya involved sa buhay. And this is also a lesson sa lahat ng ating mga young ones. Young people, you better listen right now. Sapagkat kayo ay magiging magulang someday. It's better for you to decide that you will involve God in your family. Kaya pala unless the Lord builds. Kaya pala, Pastor, saan po magsisimula? Magsisimula sa iyong tinatawag na wants and desires sa buhay.
Young people, do you have that godly desire sa buhay mo? Tingnan nyo ha, we are so bombarded today. Young people, ang dami young people ngayon, no? Bagamat wala pa ang marami, no? Pero imagine young people, I want you to listen. We are all bombarded sapagkat tinuturuan tayong ito ang ating piliin, ito ang ating maging choice or choices, ito ang ating sundin. Bombarded tayo. Kaya minsan ang mga magulang, dahil hindi na kaya ang mga anak sapagkat sila ay meron ng mga choices, nahihirapan ngayon ang magulang. Kasi meron na siyang choice Meron na siyang pinili Paano pa makakaya? Alam nyo, talagang malaking challenge kayo ito. I thank the Lord for today is Father's Day, na pag-uusapan natin ang mga bagay na ito. Mga kapatid, this is so crucial sapagkat ito ay isang bagay na dapat nating tingnan. And you know what? Basahin po natin further. Ang sabi ng verse 2, in vain you rise up early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Maliban na lamang ang Diyos, except the Lord builds. Pero kung ang Diyos ang nagbibuild, ang sabi po dito, tingnan po ang sabi dyan, for He grants sleep to those He loves. Ano po ang point dyan? Ang ibig sabihin ng granting sleep, it's more than a literal sleep. Yung bang, meron akong ka-chat na pastor na umattend ng conference. Biro nyo, magmula nung kahapon, sabi, pastor, sorry, ngayon ko lang nabasa yung chat mo kasi ako'y pagod na pagod. Kasi biro nyo, ilang araw na walang humpay ang conference, nag-basketball pa. Talaga namang parang ngayon lang daw siya nakatulog ng mahimbing. Pero mga kapatid, pag sinabi ditong giving sleep or granting sleep, it's more than the literal sleep. Ang ibig sabihin ay God will reward us even in our deep sleep, na meron tayong time for rest and relaxation. At tayo po ay at peace. Nakatulog na ba kayo minsan na hindi ka, parang feeling mo, parang kahagising ko lang, parang pagod na pagod ako. Imagine niyo, kagigising mo lang, pero pagod na pagod ka. Alam mo, totoo yun. Siguro, ang dami nating iniisip, ang dami nating mga gustong gawin. Ang sabi nga, talagang nap lang yung ating pahinga. Pero alam niyo mga kapatid, I think sa isang banda, when God rewards us and giving us sleep, it's more than the literal sleep, kundi meron tayong tinatawag na relaxation and rest in the Lord. Long hours and painful labors, rising early, magigising ka na maaga, and retiring late can never replace. May mga magulang, mga anak, maaga pa ako, mamaya puyat na naman ako, maaga pa. Hindi ito makakapag-replace ng ating allegiance sa ating Panginoon, that God must be involved sa ating family. Hindi po pwede na ang Diyos ay nasa labas ng ating plano, and yet we try to do our part. Nagpapakahirap tayo. Money cannot replace Christ. Mga kapatid, tatandaan po natin, money cannot replace Christ. Kung tayo man ay nagpapagal, kung ikaw man ay ama, kung ikaw man ay ina at nagpapagal para sa mga anak, hindi po pwede na ang pera ang magiging kapalit ng involvement ng Panginoon sa ating tahanan. And so the second thing, not only beginning of the home, tingnan po, children born within the home. Children are the bricks and mortar, sabi nga, no? Ibig sabihin, if you look at this particular text, dito po, no, sa talatang ito, ang sabi diyan, sons are a heritage. Sons are a heritage from the Lord, children a reward from Him. Alam mo, nakakatuwa sapagkat ang translation talaga dyan,
Hindi okay, hindi ibig sabihin yung sons dyan, actually, totoo, literally. Okay, para ang larawan ay katulad ng isang mandirigma. Yung kanya, marami siyang arrows. Imaginein mo, kung ikaw ay, di ba, bow and arrow, napakahirap maubusan ng arrow. Tama? Kapag ikay naubusan ng arrow, anong mangyari? Naku, peligro. Baka yan ang ikatalo. Di ba? Kailangan talagang, imagine niyo yung mga magagaling sa, di ba, archery. Talaga namang, parang sa kanila, parang kumakasa na lang, Imagine niyo ang mga kabataan ay parang arrows. Punong-puno daw ang buhay ng mga magulang na may mga anak. Of course, ang context naman ito ay yung may mga kids. We're not talking about paano kung wala kang kids. Ang tinutukoy dito ay ang family na mayroong mga kids. Kung walang kids, that can be another discussion which is still within the bounds of the Lord's blessing, no? Sapagkat yan ay pinagkakalob din ng Panginoon. So, itong mga sons na ito, itong mga arrows na ito, ay reward. Kaya ang sabi dyan, pay attention. Pay attention. Now, children, pakinggan nyo ito. And in many ways, we're all children. Binanggit dyan ang salitang gift. Ang mga anak ay kaloob gift. Ibig sabihin, property, sila ay pagmamayari ng mga magulang at sila ay mga possessions. Binigay ng Panginoon. Ibig sabihin, ipinagkaloob, mga kaloob ng Diyos. Pangalawa, understanding reward. No? Ang sabi dyan, heritage from the Lord, children, a reward from Him. So una-una, gift, reward, and then arrows. So, yung idea ng reward dito ay, it means like pleasure. Something given, ang mga anak ay ibinigay na ito ay tangible proof of appreciation. Ang mga anak ay mga gifts, mga rewards, at mga arrows. Kaya pala ang konteksto dito ay children are the bricks and mortar. Parang sila yung mga, if you want to create like bricks, no? Parang para ikay magkakaroon ng solid na wall, na pader, yan ang mga anak. Lalong-lalo na kapag ang Diyos ay involved sa loob ng family. And then the third thing, hindi lamang children born within, sila ay mga gifts, sila ay mga rewards, sila ay mga arrows. Number 3, leading the home. Ito, mga ama, very important. Leadership is so important. Okay? Leadership is so important. Kaya, ang sabi dyan, tingnan nyo, no? Punta na tayo sa chapter 128. Kung mapapansin ninyo, parang in-echo ng Psalm 128 ang Psalm 127. Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. Tingnan nyo, parang inulit yung sinabi ng verse 1 ng Psalm 127. You will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. Ayan, leading the home. So ito ay mga kaloob ng Diyos. Ito, ang mga anak ay mga kaloob ng Diyos sa kanyang binigay. Ito, no? Tingnan nyo ang napakagandang image ng leadership. Tingnan nyo po, merong table fellowship. Look at verse 3. Ito mga ama. Question. Gaano kadalas? Madalas pa rin ba tayong kumakain ng kumpleto? Kung nandyan lang kung nandyan lang ang mga members. And of course, no? Meron tayong mga anak na sila'y may trabaho at mga asawa nasa abroad. Pero tingnan nyo, kailan ang huling, when was the last time na tayo ay nagkasama-sama as a family sa hapagkainan? Kailan? When was the last time? Okay? Parang gandang pag-isip. Alam niyo kung bakit? Ang sabi dito tingnan niyo, nasa table si Papa. Nasa table ang Father. Ang sabi ng verse 3, your wife will be like a fruitful vine. Mga mothers, ang tawag dyan,
kayo daw ay fruitful vine. Ang mga mothers sa loob ng tahanan ay fruitful vine. Napakagandang imagery. Kung mapapansin natin ang John chapter 15, okay? Ang John chapter 15 ay ang sabi ng Panginoon, I am the vine and you are the branches. So parang isang larawan na ang function ng ina ay parang isang fruitful vine. Bakit? Sapagkat hindi natatapos at hindi nauubos ang tinatawag na nourishment, ang tinatawag na makakain. Sapagkat yun ang pangunahing gawain ng mga ina. Your wife will be like a fruitful vine within your house. The house, especially ang kitchen, yan daw ay reflection ng tinatawag na busy work of the mothers. Diba? In one way or another, ito ay totoo sapagkat ito ay picture ng ancient world. Sapagkat sila ay talaga namang busy. Naalala ko na ako'y nasa Nazareth. I don't know, Elder, na nakakita mo ba doon? Ikay nasa Nazareth? Punta kami sa mga bahay, pinakita sa amin kung paano gumawa ng tinatawag na pita. No? Yung kanilang bread, no? Kasi ang pagkain nila yung bang falafel, no? Yung food nila. Naku, kung paano gawin, talaga namang kinakailangan ng artistry. Kung paano eksakto ang lahat and so on, nakakatuwa. Talagang para bang isipin mo, ang sarap naman, pero sa totoo lang, medyo mahirap yon. Pero tingnan niyo ang susunod, ang sinabi ng verse 3, your sons will be like olive shoots. Your sons o kaya your children ay magiging olive plants. Hindi sinabing olive branches, okay, but olive plants. Sapagkat ang point ay, didepende ng husto ang ating mga anak sa atin. Of course naman may time. Of course, hindi parating magdidepende. Pero ang point ay, hindi natatapos ang pagiging magulang natin sa ating mga anak. Leadership, napaka-importante. It is so important to have this kind of leadership para po sa ating tahanan. Kaya nga in my father's home, napaka-importante mga ama na tayo ay merong mahusay godly na leadership sa family. Ang tanong, Pastor, paano kung yung father, paano kung ang father ay parang yun ang mabigat, no? Anong ibig sabihin? Irresponsible o kaya hindi niya ginagampanan yung kanyang function? Mahirap po yan na larawan. Pero kinakailangan na ang father na nasa tahanan ay magkaroon ng godly leadership. The picture here is about table fellowship. Nariyan ang ina at nariyan ang mga anak, sharing the goodness of the Lord. And then the last, hindi lamang leading the home, kundi last, blessings beyond the home. Ang sabi po dyan ng remaining verses, look at verse 4, thus is the man blessed or blessed who fears. This is the man, that is the man, blessed who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion all the days of your life. May you see the prosperity of Jerusalem, and may you live to see your children's children. Peace be unto you. Mga kapatid, the first thing under this number 4 ay merong tinatawag na personal pleasure. O talaga namang, ako nakikita ko, no, ang mga lolo at mga lola ay talagang giliw na giliw sa kanilang mga apo. Yan, syempre, hindi pa ako nakaka-relate dyan, pero ibig sabihin, yung mga nakita ko, yung mga nakita natin, talaga namang, alam niyo yung kuya nila, Hana, yung panganay, parang mas gusto pa ng apo nakasama yung lolo kaysa sa tatay. Oo. Siguro dahil parating kalaro, retired na kasi si tatay, retired na kasi si papa, nako talagang halos lahat, no, maging sa kalokohan, nandun. Naalala ko parati, no, kapag ka mag-Zoom meeting dahil para kay mama, parating sumisingit itong si, anong pangalan nitong, si
Si Gabo, parating sumisingit at talaga namang ibang klase kasi gusto niya sa kanyang lolo. Mga kapatid, tingnan nyo bibigyan tayo ng Panginoon ng personal pleasure. Look at verse 4, ang sabi dyan. Ang sabi ng verse 4, balik tayo, thus, this is the man blessed who fears the Lord. In other words, merong tinatawag na pleasure na kaakibat. Why? Because yung ating godliness, i-reward yan ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, kapag ka ang magulang ay makadiyos, tandaan nyo, hindi talaga magkakamali. Hindi ko ibig sabihin na ang sukat ay 100%, 90%, 75%. Ang point ay, pag godly ang parents, may reward talaga ang Panginoon. Hindi man natin kayang sukatin, pero may reward. Tingnan niyo po, merong tinatawag na civic benefit. Civic. Tingnan niyo sinabi ng verse 5. May the Lord bless you from Zion. All the days of your life, may you see the prosperity of Jerusalem. Mga kapatid, yung mga anak natin ay po pwedeng magkaroon ng civic benefit ang ating community. Magagamit sila sa ating community. And I can see that. Nakikita ko yan mga kapatid, na yung ating mga children ay pwedeng ma-involve sa tinatawag na kabutihan or for the common good ng ating community, pamayanan. Okay? Magkakaroon sila ng impact sa ating society. Hindi ba't napakagandang isipin na yung ating mga anak, tapos na noon yung mga panahon na yung mga anak ay pasaway. Honestly, I confess, ako po ay kinulong ng 24 hours dahil nahuli kami sa Villamor na kami ginabi at kami ay nag-drugs, kami ganon. 24 hours, tinubos ako ng aking tatay. Stockage ang tawag doon, Oo, kasama mo yung mga nag-awol na mga sundalo. Pero syempre, dahil sa itong mga kasama mga sundalo, parang sabi pa sa amin, kayo talagang mga bata kayo, titigis ang ulo nyo. Pero yung mga nagsabi sa amin, nandun din sa loob. Walang point ay, tapos na yung mga panahong yon. Mga kapatid, ang mga anak natin ay pwedeng magkaroon ng impact ngayon sa society. At eto the last, tingnan niyo po ang sinabi ng verse 6. And may you live to see your children's children. Peace be upon Israel. The very purpose of yung tinatawag na procreation is basically, contextually, for the nation Israel, that Israel will flourish as a nation. Mga kapatid, magkakaroon ng national blessings. Yan ang point. We are rearing our nation's future. Kaya VBS teachers, mga kapatid, mga youth, what you are doing, mamaya, this is actually the third Sunday. Okay, matatapos na tayo itong buwan ng June, pero imagine the opportunity that in a way, we are rearing our nation's future. Meron ba kayong nakitang estudyante sa VBS na mukhang potential na ito ay magagamit ng Panginoon sa society? We are rearing our nation's future. Kaya mga kapatid, ang challenge ngayon sa Father's Day, balikan po natin yung ating home, in my Father's home. Fathers, ang message ng Panginoon sa iyo ngayong umaga, go back to God. Go back to the Word of God. Be a blessing. May mga bagay po as I close, mga thoughts na gusto kong pag-iisipan natin. Fathers, are you present and a blessing? So, tingnan nyo Are you present in your family? Are you a blessing? Kasi, itong susunod, tingnan nyo. Present ka nga, pero possible na absent ka. Tama ba? Andiyan lang naman, pero absent Kaya naalala niyo yung kwento
May mga anak, no, yung mga kwento ng mga OFWs, mas maigi pa si tatay, nasa abroad, kasi alam natin na nasa abroad, kaya siya wala. Pero si tatay, nandito na, pero parang wala pa rin. Mga kapatid, magandang pag-isipan. We have to think about this. Are we there? Yes. Pero parang absent. We need to pray that the Lord will give us abiding presence and blessing. Tingnan nyo, let me close with this theological perspective. Mga ama, hindi ka parating nakaka-bless. Sino sa atin dito mga fathers ang parating nakaka-bless? Tanungin natin mga anak, hindi, totoo. Si tatay ngayong araw, si tatay kanina, hindi siya nakaka-bless. Pero kung tayo ay nakaka-bless, alam nyo kung anong dahilan, kung anong rason. It is by virtue of your relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya mga anak, pag-pray din natin si tatay at saka si nanay na sila ay talagang maging malapit sa Panginoon. I am not, you are not a necessary blessing. Pero kapag tayo ay naging blessing sa bawat isa, kaya tingnan nyo, no? Kapag tayo nagkikita, minsan lang tayo magkita, sikapin natin na tayo ay pagpapala sa bawat isa dahil by virtue of the one who died for you and for me. So mga kapatid, in my Father's home, merong mga ama na merong abiding presence and blessing. Alam ng mga anak na ang kanilang mga fathers ay hindi perfect. May ama ba dito na perfect? Pero they can have an abiding presence and abiding blessings by virtue, dahil kay Kristo na siyang nagbabago sa kanila every time, every moment of their lives. So mga ama, mabigat ang ating responsibilidad, hindi pa tayo tapos at hindi matatapos ang ating responsibility. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, we thank you for this time. Maraming salamat sa paalaala mo, lalo na po sa aming mga ama. Today the world is celebrating Father's Day. And so Lord, help us to reflect on what we have heard this morning. Basically, Lord, from Psalm 127 and 128, na kung paano, Panginoon, ang inyong pangako, ang inyong biyaya ay inyong laan doon po sa mga anak mo, sa mga ama, sa mga ina na naghahangad na ikaw ay maging sentro, ikaw ay involved sa aming mga tahanan. Kaya Lord, dahil dito, lahat ng mga bagay pwedeng magkaroon ng pagbabago. Ang aming pananalita, ang aming pag-iisip, ang aming paggawa, maging ang aming involvement, Panginoon, sa social media, ito rin po ay maapektuhan because in our Father's home ay merong relationship, merong authority, at merong blessings. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.